ngayon, di ba sinomon si Ochoa at saka si James Kumar. Hindi pwedeng matatapos ang hearing, mga palangga, hindi pwedeng matatapos ang hearing nang hindi sisipot si James Kumar at etong si Lisa Araneta Marcos at si Ochoa. Kasi pag ganyan, natatapusin nila at pipigilin itong mga itong mga senador na ito, ibig sabihin talagang patay na ang hustisya sa Pilipinas. Na dahil kaibigan ni Lisa si Kumar at ngayon si Ochoa nasa likod, hindi nila ipapatawag as a resource person to shed lights dapat? So ibig sabihin mga kababayan, talagang nakaka-alarma ito dahil ang mga attack dogs ni Marcos Jr. dyan sa Senado, sa Committee on Public Order, ay i-expect natin kung ano na naman ang gagawin kay Agent Morales. I'm here, mga kababayan, para ipaalala sa inyo dahil at bakit tanong to kay Senator Bato. Okay, pangungunahan na kada Senator Bato. Huwag mong tapusin ang hearing na ito nang hindi mo ipapatawag si Lisa Araneta Marcos. Dahil hindi siya makapangyarihan, wala siyang kapangyarihan sa batas. Wala siyang role, wala siyang immunity. So kung lahat ng mga nabanggit doon ay pinatawag, bakit siya exempted? Hindi siya presidente, pero umaakting siyang presidente. Siya ang pinangalanan ni alias Picoy na nag-utos para aregluhin si Morales at kapag hindi pumayag, yung posibilidad na pwede siyang masagasaan o atasakihin sa puso. Diba? Pwede siyang gurgurin. So ito yung mga mahalagang issue na gustong patayin, gurgurin ng gobyernong ito. So, mga palangga, hindi natin patatagalin, isama natin. Actually, may dalawang guest tayo. Hindi ko in-expect na magkakaroon tayo ng dalawang guest. Pero unahin na natin. Ito si Agent Morales. Nandito siya ngayon. Ayan. Agent Morales, how are you po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yes. Sir, kasi alam nyo, talagang ako, hindi ko iiwanan itong PIDEA leaks na ito eh. So nag-aalala ako sa iyo para bukas. So sabi ko nga kanina sir, yung tungkol doon sa death threat at doon sa suhol na hindi hin-highlight ng Senado at hindi rin hin-highlight ng mainstream media na ito ay pinakamahalaga at hindi rin pinatawag ni Senator Bato siguro dahil sobrang overin that hearing, baka nakaligtaan niya, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi ba dapat ipatawag din itong si Lisa Araneta Marcos na binanggit doon as na mastermind or project officer dito sa sa bribery at sa gurgor. Sir, sige. Magbigay ka usually, usually pagka ganyan may mga nababanggit na mga pangalan ay lalo na at essential doon sa isinasagawang investigation, talagang ipinatatawag. Ini-issuean ng mga invitasyon yan para makapagpaliwanag din sila, maibigay din nila yung kanilang panig. At mas maganda din na dapat under oath sila. So dito sa mga revelation, doon sa video, nung mabanggit yung mga pangalan na ito, ng mga personalidad na binabanggit, yung isang nagngangalang James Kumar at yung nagngangalang Lam at yung tinanong naman ni Senator Bato during nung Senate hearing, na yun nga po kinilala na si First Lady Luisa Araneta Marcos. So, itong pinag-uusapan po dito, hindi naman po ito isang laruan o isang kwento lang. Sapagkat narinig naman natin doon sa video na talagang sinabihan yung si Romy Enriquez, itong si Eric Santiago na alias Picoy na papatayin yan. Alam mo naman, papatayin yan. Yung word na papatayin, o yung banta na papatayin, hindi gugurgurin. po. Gugurgurin na lang gagamitin natin, sir.
Baka tayo magurgur dito. Oo, gugurgurin. Ito po pasensya na po. Ito po hindi biro. Hindi birong salita. At sana ay yung mga nananawagan ako doon sa mga nag-iimbestiga na mga na mga senador na bigyan nila ng kaukulang pansin itong mga nabanggit na pananalita, sapagkat tao po ang papatayin. Tao. Hindi po papatay lamang ng manok o papatay ng pabo. Tao po yung papatayin. At yung tao po na ito po yung nag-imbestiga at tumanggap ng ng salaysay ng confidential informant. At ang nilalaman po ng salaysay ng confidential informant ay ito yung pagsinghot ng white powdery substance ng ngayoy Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o yung si Bongbong Marcos o Bonget. Yun po. Kaya malinaw na walang papatayin. Walang gugurgurin, sir. Gugurgurin. Gugurgurin. Kung hindi involved itong kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung ito hindi, kung ito ay walang kapangyarihan o wala Hindi ba? Yeah. Walang, nagtataka lamang ako sa mga, sa mga naandon sa Senado. Tama doon sa Senate investigation. Mukhang tanging si Senador Bato de la Rosa lamang ang nagkaroon ng interes para tanungin itong si alias Picoy o Eric Santiago. Kaugnay nung pinalabas na video na kung saan ay nag-uusap sila ni Romy Enriquez at itong si si alias Picoy. Kaya malinaw naman ang mga narinig doon sa video. Diba? Ang gugurgurin ay tao. Tao po yung gugurgurin na may kinalaman doon sa dokumento na lumabas sa PIDEA. Kaya ito po ay naging PIDEA leaks Ito po yun. Sir, actually nagbita ako ng abogado na kilala mo at least ngayon magkasama kayo dito. At ito na siya, si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, magandang araw. Kasama natin ngayon si Agent Morales. Bati ka muna, Attorney Glenn. Adi here. Magandang gabi, magandang umaga dyan sa inyo. And Sir, Agent Morales, saludo po ako sa inyo. And on behalf of a grateful nation, maraming salamat for standing up for the truth. Bihira na po ang taong tatayo at maninindigan para sa kanyang bansa, sa taong bayan. You're one of that very few example. I admire you for your courage and thank you for your patriotism. Kaya nga, sabi ko kay Ate Claire, actually may meeting ako. And sabi ko, sige mamaya na lang ako papasok doon sa virtual meeting ko because ito mahalaga to. Because we need to support you. We need to call on our people. Lahat po na nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa sarili natin, manindigan tayo with Jonathan Morales. Suportahan po natin siya with all the might that we can. Kasi dito tayo, ito, sinabi kanina ni Kuya, magkuya na lang po ako sa inyo. Kasi senior naman po kita sa edad. Senior kita sa edad, senior sa tapa. Okay, Kuya, sinabi po ni Kuya Jonathan kanina. Sinabi po ni Kuya Jonathan kanina, mga kababayan na, gorgor ang gagamitin natin. Talaga. Gorgor. Ang gugurgorin dito is na, sabi nga ni Kuya Jonathan, hindi manok. In fact, ang gugurgurin, ang binabalak na gugurgurin, mga kababayan, is a material witness. A material witness to a potential crime committed by no less than the one sitting in the office of the President of the Philippines right now. Which presents a big moral dilemma to the military establishment and to the political leadership and to the religious leadership, the pastoral leaders of this country. Lahat apektado dyan. Because this is a big moral question
apektado ang ang military establishment, ang political establishment, ang religious establishment. Because itong issue, and we are so fortunate and we thank God for bringing us Kuya Jonathan, who stood up and, boss, talaga, saludo kami sa iyo. Kung ako ang abogado ni Jinggoy Estrada, hindi na kita i-cross-examine. Kasi lalong madidiin ang kliyente ko. Lalo madouble committed na. Madouble committed. Madalawa na yung diba? Ito, yung sinabi niya kanina, okay, dito tayo yung sinabi ng corporate. Hindi tao, hindi lang manok, tao. And the more important thing is that he is a material witness. Material witness siya. Dapat ginagalang nga palagi kong sinasabi to, Ate Claire, di ba? Kung i-interview mo ako, dapat ginagalang si Agent Jonathan Morales because he was invited there as a resource person. Hindi naman namilit yan Di ba mga kababayan, inimbita naman siya ng Senado Hindi naman siya namilit na pumunta doon para magtestigo. At yung testimony niya is limited only to his personal knowledge. Hindi hearsay yun. Hindi hearsay na si Kuya Jonathan ang gumawa ng authority to operate. I mean, pre-operational plan, authority to operate. Sinabi niya siya ang gumawa, siya ang pumirma, siya ang nag-type. That's personal knowledge. Personal knowledge din niya, mga kababayan, na yung informant, kaharap niya. Yung informant, nag-release sa kanya, nagpakita ng picture sa kanya. These are matters that the witness is competent to testify. Competent si Kuya Jonathan mag-testify. Because personal knowledge yan dyan. Kahit paano sabihin ni Jinggoy Estrada na hearsay, siya ang dakilang hearsay. Hindi si Jonathan Morales. Kasi, brother, Attorney Glenn, yun nga, na pag-usapan namin kayo, nabanggit ko rin, na selective kasi ang mga senador doon sa hearing na kay Agent Jonathan lang sila talagang binoboljak nila ni Jinggoy. Talagang parang siya na nga yung akusado. Pero pagdating dito sa mga nabanggit na personalidad at yung mga nakita sa CCTV na nag-uusap tungkol sa supposedly or tawag dito, yung paggurgur nga sa kanya, yung sabi mo kanina, potential criminal act ni Lisa. Walang ginawa itong mga senador na ito. So tama ba, brother, na dapat talagang ipatawag itong si Lisa Araneta Marcos as a resource person sa susunod na hearing? Alam niyo, kung ako yung chairman, tinatawag ko na si Lisa Marcos nung unang araw pa. Hindi ko aantayin yung pangatlong hearing. You see, ganito. Pero kasi normally, pinangalanan lang siya after that CCTV. Yes, oo. Ito, bias ko yan sa kanya kasi kilala ko yung babae na I know, ako the most unprincipled person I've ever come across. The most transactional person I've ever come across this planet for 50 years. Now, totoo, doon sa video yung pinakita ni Kuya Jonathan, mga kababayan, I address this to you. That's undisputed. Hindi madidinay yan. Kasi nandun yung camera. Walang intervention yun, hindi yun inay. At narinig natin yung ipapagurgur nga siya pag hindi siya sumunod doon sa kanilang offer o tinanggap yung offer nila. And then, sabi pa nga, if I recall right, huwag ka mag-mention ang pangalan pare alam mo naman sila. Yeah. Silam is widely known. Yes. Lam is widely known as Lisa Araneta Marcos. Sa lahat ng associates niya, I've been there, 6 years ko silang katrabaho. Lam talaga ang tawag sa kanya. So wala akong duda na yung Lam na sinabi niya, alam mo naman si Lam. At siyempre, kilala ko si Lam. Si Lam is Lisa Araneta Marcos. So, dahil na-mention yung pangalan niya, in relation to an attempt to bribe a material witness and a threat as well, potential crimes yan So dapat tatawagin si Lisa Marcos on. Patatawag yan at papanagutin siya. The normal thing na ginagawa kasi ng Kongreso between congressmen and senators, they don't call each other to hearings tulad nito. Hindi nila tinatawag yan because of the time-honored tradition among the houses of Congress, yung tinatawag na
parliamentary courtesy. Meron yan, parliamentary courtesy. So, hindi mo ipapatawag yung congressman para i-grill mo doon sa Senado. Hindi mo ipapatawag yung senador doon sa Kamara para i-grill siya. In the same way, it's extended to the president. But, in this case, si Lisa Araneta Marcos is not the president of the Philippines. Though she appears to be, siya yung nag-appoint, ganun. But officially, si Bongbong Marcos ang proclaimed winner in that election. Hindi si Lisa Marcos. So, hindi siya member of the executive branch. Under any circumstances, hindi siya makonsider as a member of the executive branch na yung Kongreso will extend parliamentary courtesy to her. Kasi hindi naman siya kasali ng executive branch. Kasawa niya ang head ng executive branch. Hindi siya. Wala siyang electoral mandate. Hindi naman siya binoto eh. Wala naman siyang legal position there. Wala siyang legal personality except that she is the first lady, the wife of the president, and we call her that first lady. So hindi i-extend yung parliamentary courtesy sa kanya to the president and vice president, yes, but not to the wife attached to the president. And remember, ito, nung panahon ni Leni Robredo, nag-a-appear si Leni Robredo doon sa House of Representatives and in the Senate to defend their budget. Although, si President Duterte hindi na nag-a-appear. Of course, because he is really president and merong parliamentary courtesy. Pero, nasa tao yan kung i-believe niya yung parliamentary courtesy na due her. So, in the case of Leni Robredo, nag-a-appear siya doon sa Senate hearing, doon sa House of Representatives para sa budget ng kanyang opisina. But that's fine. So, in other words, si Marcos, without any parliamentary courtesy due her, should be summoned and made to answer question concerning that offer, that bribery attempt and attempt na, it's a threat. Tulad nga ni sinabi ni Kuya, hindi manok ito. Buhay yan ng tao. Yung tao na yan, mahalaga yan sa Pilipinas at sa bawat Pilipino sa mga oras na sa panahon ito. Sir, Sir Jonathan, so mahalaga ang buhay niya. So, narinig natin si Attorney Glenn Chong na wala siyang immunity at dapat talaga mag-shed ng light itong si Lam tungkol dito sa kanyang involvement as I believe nabanggit mo to sa last interview natin as si Lisa ay project officer. Sir Jonathan, ano ba talaga ang ini-expect mo tomorrow dito sa hearing na ito? Alam nyo, unang-una, ang ina-expect ko rito yung magkaroon ng ng talagang walang pagpili. Kasi ang nangyayari, ang nakikita ko, nagiging selective yung yung committee patungkol doon sa mga naiimbitahan. Yung ang sabi nyo kanina, maari na nakalimutan lang o nakaligtaan ng chairman ng committee ng dangerous drugs para imbitain itong si First Lady Luisa Araneta Marcos. Kasi kung titingnan natin sa mga ganitong uri ng investigasyon, kapag kami na lumulutang na pangalan at nababanggit, dapat ito ay iniimbitahan at pinagpapaliwanag under the oath. Di ba? Dapat ipresenta niya yung sarili niya, pabulaanan niya kung ano man yung akusasyon laban sa kanya. Dapat ganun po. Tama po ba, Atty? Person of interest yan, yung term ninyo sa kapulisan. Person of interest, di ba? Tama po. Gawin ko muna kayo. Pero kasi nga, instead na yung nagbanggit ng pangalan na si alias Picoy at saka si Romy Enriquez para pigain or i-extract about that pag-uusap ni Kumar at saka ni Lam, wala nga, Attorney Glenn, Agent Morales, wala nga ginawa yung mga senador. Hindi nga sila nag-follow up question doon. So, parang obviously, ito talaga ay may basbas ng Malacanang.
'Di ba? Kasi walang ginawa yung senator eh. 'Di ba dapat nasabihin nila dun sa kay alias Picoy at saka dito kay Romy na, bakit yung dinadamay ang pangalan ng ni Lisa Aranta Marcos? Dapat mayroong action, 'di ba? Tama ba ako, Attorney Glenn? May gagawin. Sila bakit dinadamay? Very good point. Yes, very good point. Tama po eh. Kasi yung... Sige, ikaw muna, Agent. Jonathan, go ahead. Apo. Yung kaya nga po, nung talagang binabanggit yung doon sa video, yung pangalan ng Luisa Marcos o yung Lam at saka yung yung James Kumar na ito yung papatayin, gugurgurin. 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 Kaya nga nagtataka ako doon sa mga ibang senador na nakapakinig noon na wala man lang silang reaksyon. Yeah. Wala man lang silang reaksyon para ipatawag yung mga pangunahing tauhan doon sa video na yun, na di umano nasa likod ng pag-uutos na ako ay gugurgurin. Wala man lang wala akong yung inaasahan ko na gagawin ng mga senador na naandoon na ipatatawag kung sino man yung mga tao doon. Pero wala eh. Talagang sabi ko, mukhang talagang nagiging selective doon sa proceeding na yun. Walang action. Yeah, Attorney Glenn, walang action silang ginawa. Attorney Glenn? Actually, I declare, Kuya Jonathan, mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo yung frame of mind ni Kuya Jonathan. Nung lumabas mga pangalan ni James Kumar, yung pangalan ni Lam. True enough, as a police officer, as an agent of the law, sinabi ko na to dati, Ate Claire, si Kuya Jonathan appears to be by the book. Di ba, by the book? Yeah. Nung gumawa siya ng operational plan, gumawa siya ng authority to operate, ginawa na niya ng deposition yung kanyang witness in preparation for application for a search warrant. Something that parang hindi ginagawa ng mga kapulisan. Meron akong personal experience yan, Kuya Jonathan. Ang ginawa lang ay coordination plan, coordination form. Walang deposition ng confidential informant. Sabi ko, ito yung example ng pulis o ng alagad ng batas na alam yung ginagawa niya by the book. Now, tingnan ninyo mga kababayan, yung sinabi ni Kuya Jonathan kanina. Yung frame of mind niya, lumabas yung mga pangalan. Ang nasa isip niya, dapat tinanong nyo yan o sino yan. Ano yung kanyang kinalaman dito? Because automatic sa kanyang isipan as alagad ng batas, persons of interest yan. So si Lisa Araneta Marcos Lam is a person of interest. And then, may mga senador na mga abogado. Don't tell me, mas maganda pa ang pulis na to na sa harap ko kaysa mga abogado na kayo. Umabot na kayong pagka-senador, abogado kayo, umabot kayo, naging congressman kayo, naging senador kayo. Matatalo lang kayo ng isang lowly na alagad ng batas. So, ang ibig ko sabihin mga kababayan, itong alagad ng batas na nasa harap natin, itong witness na nasa harap natin, is very credible. Alam niya ang ginagawa niya. And we have no reason to doubt. That's why we have to support him. O tingnan nyo, pinalalagpas nila yung mga persons of interest that normally arouses the suspicion of a true-blooded police officer, of a true-blooded agent of the law. Yes. Kaya nga, bago si agent, bago ka agent. Kaya nga, Attorney Glenn, kailangan malaman ng taong bayan na hindi pwedeng palagpasin at tatapusin na lang nila yung hearing tomorrow at hindi papatawag itong mga persons of interest na ito. Yeah, Agent John Van. Yun nga po kasi doon pa lang sa doon sa ipinakita na negotiation yung tangkang negotiation ipag-bribe sa akin Doon pa lang nakita ko na ito covert operation. Ang isa rito sa ipinupunto ko dito is yung kinakailangan mapalitaw natin yung conspiracy between dun sa project officer which is tumatayo yung Lam at saka dito dun sa action agent. Hindi pa yon. Kasi nakita ko yung fake agent. niya,
Nakita ko yung big picture niya na ito hindi lang nakapako doon sa bribery, doon sa negotiation. Kasi lumalabas, ito ay case operational plan, isang plano na covert operation na kapag ka nagkaroon ng failure doon sa negotiation, ito napapasok yung attack dog. Yung mga senador. Para sirain ka. Kasi ang investigation, kung gusto nilang na-achieve, yung kung gusto lang may malaman talaga, malaman nila yung paano lumabas ito, ano yung mga information na kapaloob dyan, doon lang naman Pero ang ginagawa nila, talagang sinisira nila, inaatake nila kung sino yung yung nag-imbestiga Mali Kaya sabi ko, mukhang kung siseryosohin ang pag-iimbestiga rito, makikita yung conspiracy dito sa likod nitong na ito. Makikita na, pero mukhang hindi interesado yung mga senador patungkol dyan sa usapin na yan. Kaya dapat malaman, talagang dapat i-summon itong si Lisa para malaman kung talaga bang etong si alias Picoy na ito ay naggawa-gawa lang o katang-isip lang niya. Kasi napakabigat, bakit niya idadama yung pangalan ni Lam at nung James Kumar? So doon natin mapapakita, di ba, siya ba may kinalaman or what, o sintu-sintu lang ba talaga si Picoy? So, di ba, Attorney Glenn? Ganito, ito I address this to Senator Pato. Kayo po ang committee chair. Kontrolado nyo po yung lahat ng circumstances ng hearing na to. You have the power to actually summon Lisa Marcos to shed light on this issue. Itong issue na to has already assumed a life of its own. Pagkatapos na mag-testify ni Kuya Jonathan Morales doon sa Senado, nanindigan siya and he stood his ground and he is very credible. Hindi siya natinag, hindi siya nasira ng mga attack dogs ng administrasyon. Alam naman natin yun. Nung una palang pagtanong ni Jenggoy Estrada, alam mo na na inutusan to We have a very brave officer. And so ito, Senator Pato, in the interest of the truth. Ito naman yung palaging sinasabi mo na we are here to ferry out the truth. So to ferry out the truth, hindi pwedeng iwanan natin yung issue na yan. Yung issue of to bribe the material witness and to threaten the material witness in case the bribe doesn't goes through. So, nag-assume na siya ng life of its own. So ito, kailangan nating buklatin to. Kailangan nating i-open yung page na yan. And let us look at the bigger. So yun nga sabi ni Kuya Jonathan there's a conspiracy. Obviously, there is. There's a conspiracy between the two na nag-over sa kanya and someone else from whom they were acting in behalf of. So ito yung dalawang field agent at may project director yan. So we have to uncover that because it is germane to the subject matter of the investigation. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawang, originally yung leakage ng papeles. Tapos napunta tayo doon sa authenticity. Na sinabi naman ni Kuya Jonathan, authentic yan. O kaya nga, sabi ni Senator Bato, hindi yan AI. Okay, natamimi na yung kabila. O ito ngayon, we're going to turn another page. Kasi, ginawa ninyo yan Inattempt ninyong i-bribe si Jonathan. He refused. He stood his ground. Tinakot ninyo. O inatake nyo nga the next day sa hearing. So ano ngayon? Yung dalawa did not act on their own. Obviously. Sa sinabi nila. So we have to uncover that page. The only way we can do that is you have to summon the First Lady, the Fierce Lady, and make her answer questions there. Para we can achieve closure. We can achieve closure. Kasi kung hindi, baka umabot doon sa envelope. Dati, naayaw din pabuksan. And the result is, yung tenant sa Malacanang na-ejected. Actually, yan yung mga comment ngayon na nababasa natin, na kung talagang walang participation si Lam at itong si Kumar, bakit nga daw talaga hindi sinomon ito? Bakit hindi pa? Yes. No, wait. Kung ako si Lisa Marcos, abogado ako New Yorker, minention yung pangalan ko.
I should come out spontaneously and deny the whole thing. Categorically. Walang denial si Lisa Marcos ilang araw na. That's one thing I would like to point out to the back. Yes. Wala. Sir, di ba? At ako'y hindi naman din papayag. Ako'y hindi naman din papayag na hindi siya humarap. Kasi unang-una, sa puso ko, sa isip ko at sa damdamin ng aking pamilya, siya yung unang-unang tao na talagang may banta sa aking buhay. Dahil siya yung binanggit Siya yung nakita sa video, nung nag-depict sa video, nung magkausap si Romy Enriquez at saka yung si Picoy, doon sa video call, napanood ng pamilya ko. Kaya hindi nila mabubura sa isip at sa puso ng pamilya ko yung takot na itinanim nila. Kaya yan, First Lady na yan, dapat lang imbitahin ng Senado yan, paharapin doon sa investigasyon. Yeah. At ng magkaalaman. Yeah. Pero yun nga. Yun nga ang point, Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan. Ilang araw nang lumipas na na-mention yung pangalan ni Lam. If I were innocent, at ako si Lam at inosente ako, sir, you can correct me if I am wrong. The first thing I will do is come out with categorical denial na hindi ako yan. Bakit hindi ako? O ito yung rason ko. But silence is acquiescence. Silence is agreement. O yun mga kababayan, ang ibibilin ko sa inyo tonight. Tama si Kuya Jonathan na ang taong pumasok sa isipan nila na nagtanim ng takot sa kanila ay dapat managot doon. In the same forum where si Kuya Jonathan was grilled, kung saan siya pinahiya, pinagtulungan, dapat doon din managot si Lisa Marcos. And there's no better forum than the Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Dangerous Drugs. Yeah. Opo, at yun po talaga nagawa ng ilang senador, lalo na si Senator Jinggoy Estrada na talagang balasubasin ang aking pagkatao. Pero ito lang yung hihilingin ko sa kanila. Napatunayan nila na wala silang kinikilingan at hindi sila selected. Patunayan nila na para sila sa taong bayan. Iharap nila sa Senado yung tao na pangunahing nagbanta sa aking buhay. Yun po. Ako nananawagan sa taong bayan na huwag tayong papayag. Ginagawa na sa akin Tapos meron tayong First Lady na pangunahing na nagbabanta sa aking buhay, ay naku, kalokohan. Sa atin. Actually, 3 death threat ang natanggap ko mula sa kanya. Yun po. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, kung sinasabi ni Kuya Jonathan, I agree with him. Kasi, alam ko naman na si Lisa, personal ko rin knowledge yan, minanipula ang Korte Suprema mismo. Minanipula ang election system mismo. So, may pattern siyang ganun that she breaks the law freely and she gets away with it. This time, we should not allow her to get away with it. Attorney Glenn, idagdag ko lang. Kasi nga may nakarating sa akin na information, I am worried para kay Agent Morales. Tomorrow, na sabi ko nga sana hindi totoo, na may plano itong sila Lam, si Lisa, at si Marcos Jr. na ipa-aresto si Agent Morales gamit ang fabricated warrant of arrest. Napag-usapan namin yan. So ano ang mo dyan, Attorney Glenn? Ate Claire, point po. These are my thoughts. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, kinig kayo. In any fight, kapag ang issue is abstract, like ako, I've been fighting for electoral reforms. Malinis na eleksyon. Kuya Jonathan, I've fought for our country for 14 years. Pinatay yung personal aid ko, tinorture ng mga pulis. But mahirap makipaglaban kapag ang prinsipyong pinaglalaban mo is abstract. Na something na hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan. Pero the moment na gawin mo siyang visible, human, huhulihin mo si Agent Morales, ikungkulong mo, and then you make him a hero in front of the public.
mas madaling magkumpulan ng taong bayan. You become a unifying force for the people, and the tenant from Malacanang will find his way out sooner than he expects. So ang babala ko kay Lisa Marcos, don't ever commit that mistake. Because when you humanize the issue, ngayon abstract pa lang yan eh. Papel-papel pa lang yan eh. Pero pag ni-humanize mo yung issue, kukulong mo si Agent Morales, ipapakulong mo, ipapahuli mo in front of the public, you will hurt the ire of the entire Filipino nation. You will find yourself out of Malacanang in a day or two. Because when you humanize the issue, mas madaling maintindihan ng tao bayan yan. Mas madaling pumasok sa isipan nila, sa isipan at sa puso. So don't ever commit that mistake. Let Agent Jonathan Morales speak the truth. Everywhere he goes. Agent Morales. Alam niyo po kung ako ang tatanungin, hindi ko po sila pipigilang magkamali. Kasi pagka pinigilan natin sila magkamali, magtatagal sila dyan. Hayaan natin sila magkamali. Yes. Ipakulong nila ako para makita nila yung galit ng taong bayan. That's true. Kaso lang, ayoko mangyari yun. Personally, ako din. Ayoko makulong. You deserve better. Yeah, Agent Jonathan, ayoko din mangyari yon kasi nga based nga doon sa CCTV na pwede ka atakin sa puso. Diba? Pwede ka nilang painumin ng vinong... Opo. Yeah. Yan po, matagal na po nilang ginagawa yan. At alam ko po, may nakapagsabi sa akin na talagang nilalakad nila yung mga na-dismiss na kaso para i-refile nila at buhayin nila, no? Para i-file muli sa korte. So, sa akin naman, talagang sabi ko, expected ko na yan eh. Yung gagawin nila at iyan ay talagang pagpapatunay lamang talaga doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang tao naman napatalino na eh. At nagre-react na yung mga tao, no? Dito pa lang sa atin, sa mga netizens pa lang eh. Nadama ko talaga yung kanilang pagmamahal, yung pagsuporta, yung kanilang mga panalangin. At talagang nandyan sila. Kaya ngayon, itong pagkakamali ng administrasyon na ito, no? Yan yung inaantay ng taong bayan. Kaya yan eh, yung kumbaga sila na lang ang inaantay. Kaya nga sabi ko nga huwag natin silang pigilang magkamali. Dahil ito yung inaantay ng taong bayan. Yeah, go ahead. Ito yung gusto ko. We want a living hero. We don't want a dead hero. Yeah, so, as much as possible, ayaw namin makulog ka. Because that is out of our control. So the people will support you. Yeah. Ayaw namin makulong ka, Agent. Ang layo-layo ng mga netizens from you physically. Ha? Ang layo ng mga nasa Amerika. Ang layo na declare sa'yo. Pero ramdam na ramdam yung pagmamahal at suporta ng tao sa'yo. It's because they realize yung value mo speaking the truth. Because hindi po pwede na itong bansang ito ay pangunguluhan ng isang pangat. And that's the same dilemma that is presenting itself to the military establishment, the political leadership, and to the religious establishment. Yeah. So, ulitin ko, ayoko pong ma-aresto ka ng illegal or dahil ginusto lang ni Lisa. Dahil kitang-kita nga po dun sa CCTV na pwede ka nilang palabasin na atakin sa puso. Sabi mo nga, Agent Jonathan, na pwedeng hampasin ka sa ulo tapos palabasin na madulas ka. Ayaw po namin mangyari. Napakasakit sa akin, sa aming lahat. At dun sa nabanggit mo kanina, Agent, na baka buhayin nila yung mga na-dismiss mong case. Gusto kong tanungin si Attorney Glenn as a lawyer. Attorney Glenn, para maintindihan ng mga common tao namin, bakit ba yung mga dismissed cases na, like yung sa kay Agent Jonathan, bakit ba binubuhay yan? Bakit may ganun? Na kung dismiss mo, di ba dapat tapos na? Bakit ginagawa yan? Obviously, alam natin ang intention kay Agent Jonathan. But sa general explanation... Kung na-dismiss na talaga yung mga kaso, hindi na pwedeng buhayin yan because you can interpose the defense of double jeopardy. Natapos na yan eh. Naritis ka na dyan.
na dismiss na yan. Tapos ibubuhayin mo ulit, that's double jeopardy. Hindi po pwede yan. Yung attorney, no? Yung kagaya yung mga cases na na-dismiss sa prosecutor's office, yun wala pang double jeopardy yun Kasi hindi pa... Wala pa. Di-dismiss na ng prosecutor. Oo. Okay. Kaya yun yung kanilang inaasikaso ngayon at ginagawa nila ng para buhayin uli at i-file. Kaya nga sabi ko nga yung authority nitong administration, yung executive branch, ito yung ito yung kanilang authority para makapag-file ng kaso, no? Kaya ang judiciary naman tatanggapin lang naman yan basta ipinail Pinail na executive branch yan Lalo na yung mga kaso na mga na-dismiss, pwede lang buhayin they will have to refile it in the Department of Justice, no, sa prosecutor's office. Pero yung original na dismissal, you can interpose that as a defense na dismiss na to. The same cause of action, the same party, tapos dinismiss na to previously, ngayon nire-file ninyo. At tulad din sa akin, Kuya Jonathan, every time I speak doon sa Mahisog Rally, may disbarment case ako. Sa Davao may disbarment case ako. Sa Cebu may disbarment case ako. Sa Tagum may disbarment case ako. Sa Dumaguete, pagdating ko, sinerve ng Supreme Court, pang-apat na disbarment case ko. But that's a small price to pay for the freedom of our country, the future of our people. It's a small price to pay. I mean, if nobody will tell the truth, if nobody will fight the evildoers, then we will all be slaves forever. And that is something I cannot accept. That is why, as best as I can, support ako sa inyo. I encourage people to support you in any way we can. Bukas, people can pray for you. I'll pray for you. We will watch over your hearings. Nagbabantay ako. Para may comment ako, may sasabi ako. Because I believe in your credibility, believe in your sincerity. Yung nga po Sir Jonathan. Yung nga po, kaya nga yan ang ginagawa nila, no? Kagaya yung mga cases na for review, lalo na sa DOJ, halimbawa yung mga napanalo namin kaso na inapila. Opo. Inapila sa SOJ. Opo. For review. Opo. Kaya yun yung mga gagamitin nila, no? Para gumanti. Para magurgur. Magurgur. Nakikita ko, we publicize what they are doing to you. Because every time na ginagawa nila yan sa'yo, people will realize it. People will get angrier sa kanila. So, at the end of the day, sila pa rin, they will feel the heat ng anger ng taong bayan sa kanila. So, kung anong ginagawa ni Marcos dyan sa WPS against China, pinapublicize nila, yun yung gagawin natin sa kanila. Papublicize natin, hindi tayo titigil. Because it is out of our control. Sila ang may Secretary of Justice, hawak nila yung Secretary of Justice. Yung drug lord nga sa Cebu, pinakawalan nila we withdrew yung information report, na-dismiss. My goodness. So, the best thing we can do is we publicize it. We appeal to our people. Tulungan natin ito. Umalsa tayo. So, let us know. Kuya Jonathan, I'll give you time and space. I'll give you my na i-publicize natin to. Although this is out of our control, we publicize it. The truth is our offense and defense. Maganda dahil ngayon sama-sama tayong tatlo, narinig tayo ng taong bayan na we demand kay Senator Bato na dapat maging fair and square ang Senate hearing. Dapat ipatawag si Lisa Aranta Marcos as a resource person. Hindi siya dapat exempted dito sa usapan na ito. Kaya nga po sige po. Kaya po, ang pinakikita natin dito na hindi tayo papayag na magkaroon ng leverage para tayo tumigil. Ang pinakikita natin sa kanila, kahit ano pang klaseng panimbang na na magiging sukatan. Halimbawa, ibabantaan tayo na gagantuhin ka namin
gugurgurin ka namin, pakukulong ka namin, para ikaw ay tumigil. Yeah. Walang ano yan. Basta taong bayan, kapakanan ng taong bayan na nakasalalay, kahit ano pa mangyari, lalaban pa rin tayo. Yeah. That's true. Yun na nga, mga kababayan. Itong gagawin nila kay Kuya Jonathan, whether aarestuin siya, kukulugin siya, will humanize the issue. Hindi na papel ang pinag-uusapan natin dito. Buhay, pamilya na ginigipit dahil nagsalita siya ng katotohanan. So, alam nyo, mga kababayan, the ultimate power rests in the people. We are the sovereign people, the source of all governmental authority. We can take it from him kapag umabos gusto si Marcos. Yeah. So, may pumasok lang kasi na message, tungkol kay Kumar. Tungkol sa extraction. Sige, take it from him, mga kababayan. Anyway, Attorney Glenn, no. This is about Turkey extraction, na pumasok sa, yung pag-kidnap dun sa mga bata, dun sa displaced mother sa Turkey. Nagbibigay lang ng information na grabe itong si Lisa Araneta Marcos. Sabi sa akin, sis, huwag mong kakalimutan na ipaalala sa taong bayan na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind din sa pagdukot sa mga inosente sa Turkey. Yun lang ang gustong sabihin itong message nito. But going back sa ating pinag-uusapan, Agent at Attorney Glenn Chong, so ngayon ang dami nilang mga distraction against kay Agent, against sa akin, at ito mga rally-rally nila, sa atin. By the way, may maisog rally sa May 26, tama? 25. May 25. May 25. Okay, I heard, pag-usapan na natin to, since pagsamantalay na natin, I heard na yung mga tickets ay sold na, papuntang, Tacloban, tama ba? Yes, we were informed doon sa chat group namin na yung tickets for Tacloban, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, Manila to Tacloban, Cebu to Tacloban are all sold out. As yung date na May 24 and May 25. Parang binili yata lahat para hindi kami makasakay at hindi kami makapagsalita doon sa rally. Patungkol sa mga issue. Like yung mga issue ngayon. Yes. My God. But we found, ako naman, I'm from Cebu, so I'll just fly to Cebu and then take a fast craft and then by land travel. Marami namang fast crafts available. Uubusin niya lahat. You see, ganito, ipinapublicize natin ito. In the same way na yung mga kasong binabalak nilang i-file kay Agent Morales, kay Kuya Jonathan, ipapublicize natin ito para makita ng taong bayan. Palasubas talaga itong nakaupo ngayon sa Malacanang. Talaga, todo na to talaga. Attorney Glenn. Kuya Jonathan, alam mo. Attorney Glenn, alam ko. I think, natakot sila talaga sa'yo. Claire? Ate Claire? Yeah, I know may meeting ka may meeting ka sa ating mga kapalangga din sa Europe, sa London ba? Gusto ko munang bago ka umalis, ang message mo para palakasin natin lalo ang loob ni Agent Morales at sa mga kababayan at dito sa dapat na wag nating tigilan si Senator Bato de na ipatawag niya si Lisa Araneta Marcos as a resource person. Before you go, Attorney Glenn. Alam ko, my heart, I know na I'm in front of a very brave and courageous person, si Kuya Jonathan. Hindi natin siya kailangan palakasin ng loob because alam ko malakas yung loob niya. And sabi ko, Kuya Jonathan, against the truth, there is no defense. So, kaya tingnan mo, tamimi si Lisa Marcos, ayaw sumagot doon na na-mention yung pangalan niya because the truth, siya yung behind that. Siya yung manipulator ng behind ng panggurgor. Manipulator is Suprema. So, it is not far-fetched that she will do these things, di ba? Pero mga kababayan, bukas, ang ating hero is going there sa Senate. Alam kong pagtutulungan na naman siya, but yun na nga ang sinasabi ko, against the truth, there is no defense. Kapag naninindigan totoo ang sinasabi mo, kahit kasi hudang Poncio Pilato yan ang magsasabi sa'yo o aatake sa'yo, hindi mananaig yan. Tingnan mo, napakita yan sa atin ni Kuya Jonathan.
and humanga tayo sa kanya. Kaya sabi ko nga, kung ito yung witness ng kalaban ko, hindi ko na siya i-cross-examine. Kasi malilibing lang lalo yung kliyente ko. So, Jinggoy, you should take a leaf from this, you should take heed of this advice. Huwag mo nang sirain si Kuya Jonathan kasi mas lalo masisira. Ikaw, sa malaki niya. Okay. That's true. So, at any rate, mga kababayan, the biggest power we have at this moment is prayer. Let's continue to pray for Kuya Jonathan's safety, well-being, and that he will be guided by the Holy Spirit to tell the truth. Alam naman natin he's telling the truth. Na mas lalo pa niyang yung katotohanan, ma-expose to the public. To protect him, Kuya Jonathan, I know you can manage well. My prayers are with you. My best wishes. Magmo-monitor ako sa iyo bukas, as I always did. And Senator De La Rosa, there is nothing wrong. Hindi ka pwedeng magkamali kung isumon mo si Lisa Marcos to shed light on this issue. Kasi na-drag na yung pangalan niya. So hindi mo pwedeng pagtakpan yan. Hindi mo pwedeng, hindi mo tatawagin si Lisa Marcos. Kasi to do that is not ferrying out the truth. The truth. You are hiding something. So you will face election in a few months. The people will judge you how you will manage this hearing. For as long as you remain impartial, you remain, wala kang kinikilingan, hindi ka selective, people will appreciate that and remember you for that. So, the best advice is bring Lisa Marcos to the hearing, let her answer. Walang parliamentary courtesy extended to her because she is not entitled to it. Wow. Yeah, thank you for that, Attorney Glenn Chong. At least may natutunan at nalaman na naman ng taong bayan na hindi pwedeng i-exempt dito si Lisa Marcos. Thank you, Attorney Glenn, and good luck sa iyong meeting with our kababayan. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Attorney. At marami kami natutunan, Attorney. Thank you. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap ni Jonathan. Thank you, Attorney Glenn. Babalikan ko na lang. Okay. Okay. Thank you so much. Ayan. Agent Jonathan Morales, ayan. Sir, ano yung narinig mo na talagang nasa tamang direksyon ka at na talagang dapat ipatawag si Lisa Marcos based sa abogado na kaibigan natin, Attorney Glenn Chong. Ano yung feeling mo after na mag-usap now, tayong tatlo? Yung bali talagang, yan, abogado na yung nagsabi. No? At yun nga, talagang dapat ituring na persons of interest itong si, James Kumar at saka itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaugnay doon sa binitiwang, banta nitong si Eric Santiago alias Picoy, na noong kausap siya ni Romy Enriquez. Kaya wala akong nakikitang dahilan kung bakit kinakailangan akong gurgurin. Dahil nga doon sa aking personal information na ni-reveal itong confidential informant nung ito ay makaharap ko sa PIDEA noong March 10, 2012, kung saan ipinakita niya sa akin yung iba't ibang litrato, 5 pirasong litrato yon na nakita ko mismo na sumisinghot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos, politician Bongbong Marcos. Bagamat ako hindi naman sa akin, hindi naman siya conclusive na evidence na dangerous drugs yung kanyang sinisingot, pero naniniwala naman ako na hindi naman detergent powder yung sinisinghot na yun doon sa litrato. Diba? Kaya nga, eto hindi naman siya Tide, hindi naman siya Breeze, hindi naman siya Ariel, hindi ba? Hindi naman siguro Arena, o hindi naman Nido yung sinisinghot na yun, Kaya yun yung isa ron sa nakapagbigay ng motivation sa akin para tanggapin at tipahin yung information na inilalahad ng confidential informant. Kaya wala akong nakikita na dahilan o motibasyon o anumang motibo para ako'y gurgurin.
Diba? Para ako'y padala ng mensahe, para i-negotiate. Wala akong nakikita. Lalong wala akong nakikitang motivation para ako ay salaulain, balasubasin sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Wala akong nakikitang diba? Hindi kami magkaaway ni Senator Jinggoy Estrada. Maliban dun sa kanyang connection. Dun sa kasi binoto ko pa nga siya. Kaya lang sabi ko nga mukhang nabudol ako dahil nga hindi ko inaasahan na itong hinahangaan kong artista at politiko ay gaganyanin ako sa harap ng sa harap ng national TV. Talagang sabi ko nga nakapanghihinayang dahil lalo na nung malaman ko na siya pala nag-aral ng abogasya at mukhang mukhang hindi na naiintindihan yung kanyang pinag-aralan kasi kapag ikaw ay nag-aral ng abogasya ay nakapaloob ka doon sa doon sa SIPRA. Diba? Kaya sabi ko, bakit gano'n? Mukhang hindi ata totoo na nag-aral ng abogasya. Wala, hindi yan. Baka nag-aral-aralan lang. Nakita ko lang at napatunayan ko at napagtanto ko yung pag-abuso sa kanyang tinanggap na tungkulin kasi nakakalasing talaga ang kapangyarihan yun mabuti na lang noong ako ay nasa serbisyo hindi ako nalasing sa kapangyarihan. Oo, kasi ang ko nga kahit ialay ko yung nag-iisa kong buhay ginagawa ko yun lang yung sa akin. Wala naman ako pagmamalaki. Hindi naman ako anak ng isang sikat na tao o isang anumang tao, di ba? Yun. Sir, may nakarating sa akin na message, na itong si Romy Enriquez, di ba, na kasamahan mo ito dati sa PIDEA, na siya din daw po ay may personal knowledge dito sa confidential informant. Makukonfirm mo ba po yan sa amin o masasagot mo? Totoo ba ito na tawag dito, mayroong knowledge, may personal knowledge si Romy Enriquez dito sa confidential informant na sumumpa doon at ginawa mong sworn statement nung gabing yon na sinasabi na si Marcos Jr. at si Maricel Soriano ay magkasabay na sumisinghot ng white powdery substance doon sa 46C, doon sa condo na yon. Alam niyo, hindi po malayo, kung magkaroon man siya ng kaalaman patungkol dyan sa, pero siguro mas hayaan na lang nating magsalita siya para sa kanyang sarili dahil kapag magsalita ako para sa kanya at later on i-deny niya, makaka-apekto ito sa aking kredibilidad. I understand. Ngunit kung meron mang kung yan may impormasyon naman na ganyan at maaari naman yan sagutin yung at pagka sinabi naman niya yun malaking tulong ito doon sa isinasigaw investigasyon ng Senado. Yeah. I hope na magsalita siya. Actually, doon sa lahat ng mga resource person gusto ko siyang ma-interview sana kasi kumbaga siya yung parang less na demon doon sorry doon sa mga tinawag kasi parang yung the fact na inano po niya na inamin niya na legit yung conversation dun sa CCTV, napakalaking puntos po yun sa pinaglalaban natin na na-confirm talaga na totoong na may banta sa buhay mo at may totoong ariglohan na naganap. Kaya magpasalamat din tayo kay Mr. Romy Enriquez. So I'm looking forward na talagang magsabi din siya ng katotohanan. At ako, based doon sa CCTV, siya lamang talaga ay ano yung term na ginamit mo? Blind something. I forgot the word. Anong word ang term namin dyan, bulag o blind. Kumbaga sa halimbawa, ikaw, gagamitin kita para doon kay Atty. Glenn Chong. Halimbawa, gagamitin so, wala kita. Akong kinalaman. Oo, mas mahal ka, baka po pwedeng mayaya kita ng dinner o kaya kape. Tapos, ganyan. Tapos,
Siyempre, ikaw, kaibigan mo naman si Attorney Glenn Chong, no? Doon, halimbawa, yayain kita kung saan yung habitual na place na kung saan kayo nagtatagpo. Pero, hindi mo alam na alam ko na palagi magkikita kayo ng ganong araw at oras. Diba? Oras. Tatagpo kayo doon. Ngayon, magkakaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng access doon sa isa. Pwede namin siyang banatan, pwede namin siyang gawan ng mabuti, pwede namin siyang gawan ng masama. Gorgorin o kung ano man. Kasi yun yung naging role ni Romy. Oo, parang gano'n. So kaya nga sabi ko sana si Romy Enriquez ay manindigan na katulad mo. Kung siya talaga ay blind at siya ay napasubo lang or gano'n, sana tumayo siya, tumapang din siya sa katulad mo. Sa nakikita ko no, doon sa mukhang ano naman mukhang wala talaga siyang alam. Kasi kung total na ipadala ko na doon sa Senado, na ibigay ko na sa Senado yung raw video, no, na nando naman nung kumontak itong si yung sabihin niya na kumukontak yung si Eric Santiago. Tsaka bago yun, yung pagkadating niya, yun yung hiningi kasi ng Senado magmula nung bago mag-usap, dumating siya, yun yung at saka yung hanggang sa nagpaalaman na doon sa telepono. So hanggang doon yung hiningi ng Senate. I see. So, hindi pala hindi. Go ahead, sir. Kaya doon makikita yung mga ibang pinag-usapan doon na patungkol dyan sa Senate hearing na yan, yung mga konting ibang balitaan. At saka yun yung baka may makita yung kasi may mga nabanggit doon May mga nabanggit na So looking forward na yung pinadala mong Rosa na i-play nila. Kasi I believe hindi mo pwedeng i-play dito kasi sinomon ka na or ni-request na ng Senate. Looking forward, pagkatapos bukas, maipakita din natin dito. So, yes, Agent Morales, na i-highlight na natin na dapat maipatawag si Lisa Araneta Marcos, ginigising natin ang diwa ng taong bayan, na protektahan ka, kung, I hope yung mga malalapit sa Senate tomorrow, pabalik uli sila doon to show support. Maliban dito sa, sa e-support, kumbaga sa online, yung mga netizen, talagang grabe po ang suporta sa inyo. Ano ang feeling mo right now? Dahil isang tulog na lang, nandoon ka muli. Ako po ay excited, At iisa pa rin naman yung aking sasabihin. Okay. Gawa ng, yun pa rin, yung aking kinalaman doon sa nangyari noong 2012. At yun pa rin naman po Kaya yung mga irrelevant na mga issues na ibabato sa akin, wala hindi naman ako magpapa-apekto doon, kahit yung paninira. Patinad. Hindi ako magpapa-apekto doon dahil alam ko naman yung proseso nung nabasa ko naman yung kanilang yung procedure Kaya ako naman bilang resource person, hindi naman ako akusado Kaya yun pa rin yung pa rin yung hihilingin ko at sasabihin ko na irespeto rin nila yung aking pagiging resource person. Hindi naman kinakailangan na na halos ilubog nila yung mukha ko sa inodoro para lang para sumunod doon sa gusto nilang sagot.